Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong topic po tayo ngayon. Paano kung hindi totoo ang impyerno? Ito po yung ating papag-usapan ngayong araw sa 365 Daily Devotions. Ang topic po natin ngayon ay conditional immortality. Ano ba yun? Tayo po kasing tao ay di immortal. Yung katawan natin ay tatanda at mamamatay din. Pero sinasabi dito na tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan pag tinanggap natin si Jesucristo sa buhay natin. So, kapag wala tayo kay Kristo ay di tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil si Jesus lang ang way para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ayun ang condition para makamit iyan. Manampalataya tayo sa Panginoon. Pero yung mga hindi naman naniniwala sa Panginoon, yung mga hindi tumanggap sa Kanya, ay may oras na inilaan ang Diyos sa kamatayan nila. Hindi lang ang katawan kundi sa espiritu nila. Ang Bible verse po natin ngayon ay sabi dito, then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. At kung tatagalogin naman po natin ito, ang mga ito ay pupunta sa kaparusahang walang hanggang apoy. Ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Natulad ninyo bilang saksi sa mga paghihirap ni Kristo, sapagkat makakabahagi ako ng karangalang malapit ng ipahayag. Pangalagaan niyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Yan ang nais ng Diyos. Gampanan niyo ang inyong tungkulin, hindi sa kabayaran kundi dahil gusto niyong makapaglingkod. Ang sabi dito ng Panginoon sa mga elders na ipahayag nila ang salita ni Kristo ay salita ng Diyos na bukal sa puso nila. Kumbaga walang sariling intensyon upang magpahayag na salita ng Diyos. Kung tayo ay magpapahayag na salita ng Diyos ay dapat bukal sa loob natin dahil ayun ang gusto ng Diyos. Dahil siyang pinupuri natin. Ganyan ang paglilingkod sa Diyos. Maraming paraan upang maglingkod sa Diyos. Pag-share ng salita ng Diyos ay mahalaga dahil naihatid natin ang mga magagandang salita niya sa kapwa natin at nalalagay sila sa tama. For the glory of God the Father, everything will be just fine. Your joy will return and you